Monica's POV. Habang abala si Monica sa pagtawag sa pinsan niya upang ihatid siya sa kanilang probinsya, biglang bumungad sa kanyang isang lalaki. Kung di ako nagkakamali, ang lalaking nasa harap ko ngayon si Ivan, isa sa mga kaibigan ni Leonardo. Pero anong ginagawa niya rito? Umalis si Leonardo kanina at di ko alam kung saan pumunta. Ni hindi ako nakapagpaalam man lang sa kanya ng maayos. Alam kong may galit siya at may karapatan siyang magalit. Ang peste ko naman kasi. Di ko rin inaasahan hindi pala tatalab sa akin yung salitang trabaho lang, walang personalan. Pero ang gaga ko kung sasabihin kong sa loob ng halos 2 buwan, hindi man lang ako nagkaroon ng feelings para sa kanya. Kalokohan yun. Dahil una ko pa siyang nakita, sinabi ko na sa sarili ko, darating yung panahon, paiyakin ako ng taong to. And I am right. Iuuwi na kita sa inyo. Mariing saad ni Ivan na parang may ginawa ako sa kanya. Close tayo? Ba't ako sasama sa'yo? Tanong ko na may halong katarayan. Kung umusta, kala mo kung sino? Huwag kang maraming tanong. Sumakay ka na, mahal na senyorita. He looked at me with disgust. Anong kasalanan ko sa taong to para tingnan ako ng ganun? Sino ba siya sa tingin niya? Ano bang problema mo? Nakakapikon yung panalita mo at yung klase ng tingin mo sa akin. Bakit? Dahil ba niloko kong kaibigan mo? Ano? Gaganti mo siya? Go ahead, punch me if you want. Kasalanan ko naman. Manluloko kasi ako. Sinungaling at I am your fiancé. Now get inside that car and we will talk when we're there. Malakas na saad ni Ivan na nagpatigil sa akin sa pagsasalita. What was that? Ano nangyayari? Siya yung matandang huklubang ipapakasal sa akin na magulang ko? No! No way! Sa kabilang banda, narunok mo ba ang bunganga mo kaya hindi ka makapagsalita dyan? Biglang tanong ni Ivan sa tabi ko habang nagmamaneho. Ilang oras pa'y bumungad sa amin ang Hacienda Trinidad. Ilang minuto pa'y nakarating na namin sa rancho. Ang lugar na tinakasan ko ng halos 2 buwan para lang sa inaasam kong kalayaan. I don't like you and I don't want to marry you. Prangkang sagot ko kay Ivan while thinking a great alibi and escape from my father. I know that he is mad at yon ang kinatatakutan kong mangyari. Same here, Miss Senyorita. Hindi ikaw ang klase ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Baka maging paru-paro ako kung araw-araw mo akong pakakainin ng mabulaklak mong lulutuin. Panguuyam pa ng kabayong Ivan na to. At talagang di niya makalimutan yung sopas na yon. Kung bakit kasi walang celery sa kusina. Pampabango raw kasi yon ayon sa napanood ko. At dahil may rose naman sa flower vase, yun na lang ang nilagay ko para mas bumango. If that's all, then say that to my father. Ayoko magkaroon ng asawang daig pang babaeng pinakain ng alaga ng manok, kakaputak. And FYI, hindi rin ikaw ang lalaking pinapangarap ko. Napakalayo. Matari na sagot ko sa kanya. Ayan, damhin mo, bisit. Anong tingin niya sa sarili niya? Pinakagwapong nilalang? Mukhang matutusok na napakatangos ng ilong ang mukha ko kung sakaling magkagan kami. Pero bakit nga ba naisip ko pa yun? Nakakakilabot? Halata namang si Leonardo ang gusto mo. Pero sorry ka na lang. Baka nauupos ka na't lahat-lahat, hindi ka pa rin ang magugustuhan. Gustong gusto nun ng ex niya. Sa sinabi niyang yon, parang sinampal ako ng katotohanan. Pesting Ivan to. Kailangan ba talaga ipamukha sa akin lahat yon? Ni hindi mo lang nagpasintabi? How did you know that it's me? I mean, paano mo nalaman na akong pakakasalan mo? Suddenly, I asked him with so much curiosity. Alam ko ang buong akaala, pangalan na ipapakasal sa akin. Hindi ko yun makakalimutan. Pero wala akong ideya na si Monica Dale ang buo mong pangalan. Dahil Monica ang tawag sa'yo ng mga kaibigan mo. And then Leonardo saw the newspaper na kinagulat naming lahat. That's the end of the story. Mahabang paliwanag niya. Na makarating kami ng rancho, halos lahat ng kasambahay namin lumabas para salubungin ako, pati na rin si Ivan. Hola, senyorita. Buting bungad ka agad sa akin ng mga kasambahay namin na hindi ko naman pinansin at tuloy-tuloy lang pumasok sa loob. Habang nakabuntot naman si Ivan na parang bangaw. Nasaan si Daddy? Tanong ko sa pinakabatang katulong dito sa rancho na may dalang inumin. Nasa study room po siya, senyorita. Sa sinabi niyang iyon, agad na akong pumunta doon. Kasama pa rin si Ivan na wala yatang balak lumayas. Dad! Isang malakas na sampalang binungad niya sa akin ng pagpasok ko. Sakto naman paglabas niya. Halos mabingi na ako ng sampal na ginawa niya sa mukha ko pero hindi ko ininda yon. Mas ininda ko pa ang madilim na tingin ni Ivan sa daddy ko at sa kahiyang nararamdaman ko ngayon dahil nakita niyang ginawa sa akin. Wala kang utang loob. Hindi mo na kinahiyang pamilya natin. Galit na sigaw ng aking ama.
Yun ba ang tingin nila sa akin? Ang isang kahihiyan sa pamilya? I don't deserve this. I'm not just a family member. I am their very own daughter. But I feel like I'm a stranger. Excuse me, senyor. I am Ivan Mojica, your daughter's fiancé. But sad to say I don't want to marry her. Kung ano mang napagkasundaan niyo ng ama ko, gagawin at ibibigay ko. But I'm not gonna marry your daughter. I love someone else. At patawarin ninyo ang ama ko kung yun ang gagawin na ibibigay ko. But I'm not gonna marry your daughter. Para ibentang kayo sa isa mong anak para lang sa negosyo? Kung yan lang din pala ang mapapala ni Monica dito sa inyo, kukunin ko siya. Hinawakan ni Ivan ang braso ko at bahagyang hinila palabas ng study room. I heard my dad shouting my name and saying, "Come back here." Madilim ang mukha ni Ivan habang mahigpit na nakahawak sa braso ko na bahagyang nananakit. Ivan, wait! Tuloy-tuloy lamang siyang naglalakad habang hila-hila pa rin ako. Ivan, wait, stop! You're hurting me! Mariing sahad ko habang binabawi ang kamay ko sa pagkakahila niya. Sa sinabi ko, huminto siya tumarap sa akin. Madilim pa rin ang mukha. Nakakatakot parang isang to kapag galit. What? Gusto mo bumalik sa tatay mo? Galit na tanong niya sa akin na bahagya ko namang kinaatras. That's my father. They're my family. I appreciate your help and more. Gusto ko lang malaman kung ba't sinabi mong pinenta ako ng sarili kong ama. He will never do that. Halos pasigaw kong sad sa kanya. Di ako naniniwalang magagawa ng tatay ko yun para lang sa negosyo. You wanna know something? Okay, I will tell you a story. Once upon a time, umutang ang tatay mo sa tatay ko para gamitin sa import and export businesses ninyo. Your company is getting bigger and bigger pero ang tatay mo nalulong sa sugal hanggang humina ang kumpanya ninyo nang hindi nyo nalalaman. Hanggang ngayon yung utang niya hindi pa bayad. That's why he wants you to marry me. Dahil ikaw ang kabayaran sa utang niya. I'm willing to help your company to stand and get better again but I'm not gonna marry you. I don't do marriage for convenience. And yes, I like someone else. Sunod-sunod pang saad niya. Sa sinabi nga ni Ivan, halos manlumo ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Hindi ko alam bumabagsak na pala ang kumpanya namin. At sinabi rin niyang iyon, nakapagdesisyon akong manatili dito at tulungan ibangon ang kumpanya. Di ko hahayaang mawala na lang ang kumpanya namin na ilang henerasyon na rin nagsaling lahi. Ivan, you can go. I will stay here. I need to talk to my dad and don't worry. Walang kasalang magaganap. But can I ask one favor from you? Kakapalan ko lang ang mukha ko. Total nandito na lang din naman kami. What? Please don't tell Leonardo about this. I mean, magsasalita pa sana ako nang bigla niyang putulin ang sasabihin ko. Don't worry. You're not that important to him, so yeah. Bale walang sagot niya. Peste, kung wala lang ako sa ganitong sitwasyon, kanina ko pa nasapak ang taong to. Napaka-brutal magsalita, ni hindi man lang marunong magpreno. Kung gano'n naman pala, lumayas ka na sa harapan kung tao ka? Iritang-irita ako sa bibig mong walang preno. Hala, sige layas. Pagtataboy ko sa kanya habang tinutulak siya palabas. At ang pangit nakuha pang tumawa. Don't worry, I will be your fairy godfather. I will help you. Para na maging crush ka rin ng crush mo. Payo lang, Monica. Dapat matuto kang magluto. Magaling kang kumanta at higit sa lahat. Higit sa lahat, mawawala ka sa mundong to kung di ka palalayo sa harapan ko. Leche! Pagpuputol ko sa sasabihin niya. With that, sumaludo si Ivan bago lumayas na tumatawa-tawa pa. I went again to the study room where my father was. He was comfortably sitting there while facing the door. Totoo ba, Dad? I asked him. He then took at me without fear. That our company is going down? Yes, Monica. Now, what help could you offer if you know nothing? I am in trouble, Monica. At hindi ito yung iyong mami. Hindi niya rin pwedeng malaman lalo pat mahina ang puso ng mama mo. Wala akong alam na may sakit ang mama ko. Wala rin akong kaalam-alam na ganito pala ang sitwasyon namin. While I am busy fighting for my freedom, my dad was busy saving our company just for us to live like we used to. I am willing to help, Dad. Just tell me. Nagpakawala siya ng napakalalim mabuntong hininga bago umiling at nagsalita. Wala na, Monica. I will declare bankruptcy in no time. Kung matuloy sana ang kasal mo sa anak ni Mr. Mojica, yun sana ang sagot. But as his son said, he doesn't want to marry you. Tanging ang shares ko na lang sa kumpanyang pinanghahawakan ko para di ako mawala sa kumpanya. We need investors na malabo ring magkaroon dahil nalulugi na tayo. Nakita ko kung gaano yun kasakit para sa aking daddy habang sinasabi niya yun sa akin.
Hindi ko alam anong klaseng tulong ang kaya kong ibigay at kung ano bang dapat at pwede kong gawin. Pero dapat pa rin akong sumikal at sumubok. Dad transferred all your shares to my name and I work in our company. I don't have any experience as CEO but I still try. Mahinang tubawang ama ko sa sinabi kong yon na ipinagtataka ko. Monica, ang anak ni Mr. Mojica ang bagong CEO ng kumpanya dahil sila nang may hawak noon. May utang ako sa kanila at yung peso rin na yon kasama sa kabayaran. Kaya ako magtatrabaho ka sa kumpanya. You, Monica Trinidad, will be just a CEO secretary. If you can handle that and if that's okay with you, then go ahead. You can start tomorrow. He left me after saying those words. Wala ako ibang pagpipilian kung yun lang ang pwedeng magawa ko para sa kumpanya. With that thought in mind, I called Bella. Hoy, anong nangyari? Magkwento ka sa akin, peste Monica ha? Dami kong iniisip. Sa sobrang dami, hindi na nagpapahinga yung brain cells ko. Agad na bungad ang pinsan kong si Bella nang sagutin niya ang tawag ko. Bella, wala akong time makipagchismisan ngayon. Kailangan ko ng unit sa Manila para may matirhan ako. May alam ka ba? I will start working in Trinidad Import and Export tomorrow. Pronto. Sunod-sunod kong linyan. Halos mabingi naman ako sa lakas ng pagkakasabi niya ng, What? Kung nasa harap ko lang itong babaeng to, baka nasa bunutan ko na. You can stay with me. Ako na nag-take over ng unit ni Norma dahil nasa province sila ngayon at may bahay din naman sila sa MGS. Gusto mo bang sunduin na kita ngayon? Boba ka pa naman sa daan. Halos umusok na ang lahat ng butas ko sa katawan nang marinig kong huling sinabi ni Bella. Pero kailangan ko pa rin kumalma. And with that, I pack all my things and get everything that I need for a new beginning. I, Monica Trinidad, will work as secretary starting tomorrow. Hindi sinungaling na yaya na nakuha ni Leonardo sa maulap niyang isipan. Leonardo's POV. It's been 2 weeks since Monica left my house and yes, I'm still thinking about and missing her. There are things that I done so much as working non-stop, meet my friends at Club V, except Janrick which is happily married. I also drink and date a lot, pero isa lang hinahanap-hanap at di maalis ng sistema ko, ang peste kong yaya. Halos araw-araw ko ring binabasa ang sulat na binigay ni Vanessa at ngayon malaya ko nang masasabi na naka-move on na ako. Hindi ko rin alam kung paano at naging napakabilis ng pangyayari. But I'm still looking forward to meet her. After a former closure, we can still be friends if she wants. Kahit naman ayaw niya, mananatili siyang espesyal para sa akin. Ngayong maluwag na ang pakiramdam ko at napakalaki na ng space sa puso ko. Isa na lang ang hinihintay ko, ang nag-iisa at namumukod tangi kong yaya. Kung nasabi ko lang na maaga sa sarili ko na unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya noon, siguro meron ng kami ngayon. I will win her back. Kahit ilang beses pa siyang ipagkasundo at ipakasal sa kung kanino mang Poncio Pilatong uhugin, itatanan ko siya kung sakasakali. I have a proposal to make. Malakas na saan ni Ivan na nagpabalik sa akin mula sa malalim na pag-iisip. Tinawagan niya ako at pinapunta dito sa kumpanyang hawak niya dahil daw sa importanteng proposal niya. Ivan is a businessman just like all my friends, but unlike me, siyang namamahala ng kumpanya nila na matagal nang nasa kanila at namamayagpag sa itaas. We all have our own businesses and companies, but Ivan, siyang nagmimintena ng kumpanya nilang nagsalinlahi na rin mula sa mga angka nila. Kung di lang labag sa batas, hindi ako malulugi sa proposal mo na yan, baka pagbigyan ko. Seryosong sagot ko. Tinitigan niya ako habang nakakrus ang mga braso sa dibdib at nakaupong akala mo isa akong kliyenteng hindi man mapagkakatiwalaan. Kung bigwasan ko kaya tong ulupong na to. Ivan, wala akong time makipagtitigan sa'yo buong araw. May trabaho rin ako. Sagot ko pa, habang bahagyang kumukunot ang kilay. Tumikim muna siya bago nagsalita. As you can see, may import and export na ako. At di ko kailangan pa ulit ng isa. Gusto ko ibenta sa'yo lahat ng shares na hawak ko doon. Take note, I am the CEO of the company, kaya naman kung bibilin mo sa akin ang inaalok ko sa'yo, papasanin mo ng lahat na meron ng kumpanyang sinasabi ko. Mahabang paliwanag niya. Di naman ako interesado sa proposal niya dahil sa totoo lang, sapat na sa akin ang firm ko at masaya na ako sa kumpanyang hawak ko. Pero bakit pinagbibili ni Ivan ang ganoong negosyo sa akin? Are you running out of money, man? I can always help you. You don't have to sell one of your family's business. Tumawa si Ivan sa sinabi ko. Bro, I am still one of the most highly bachelor in our country just like you, and I am not running out of money. I just cannot handle this one. I am full load.
At ikaw ang gusto kong humawak nun? Trust me, it's worth it. Mahabang saad niya habang nakatingin sa akin mata sa mata. Dahil mukha namang buo ng pasya ng lalaking to, wala na ako ibang magagawa kundi pagbigyan na lang si Ivan. Total kaibigan ko siya at tiwala ko sa kanya. So I shake his hand and said, "Deal." Tumayo na ako at handa nang lumabas. Ngunit muli siyang nagsalita na labis ko ay kinatuwa. That company is the import and export of Trinidad Company. Hope you enjoy managing that company together with your yaya. Thanks to me. Have a good day and you may leave here in my office. Binato pa ako ng peste ng apple. Nabibilis ko namang nasalo at kinagatan bago binato ulit sa kanya. Seems like fate is with me. At dahil lumaayon ng tadhana sa akin ngayon, mukhang babalik ng muli ang makulit na Monica sa akin. Hindi man bilang katulong, ang mahalaga makasama ko siya. Pero teka, may alam ba siya sa pagmamaniobra ng kumpanya?